Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa bawat matataas na gusali ay hindi mawawala ang elevator na siyang mas mabilis na paraan upang marating natin ang ating mga patutunguhan. Ngunit paano kung sa pagsakay mo dito ay may mga sumabay sa iyong mga nilalang na hindi na nabibilang sa ating mundong ginagalawan? Handa ka pa din bang sumakay dito kasama sila? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Ako nga pala si Sandra, 24 years old at isang nurse na nagtatrabaho sa isang pampublikong ospital. Una ko pong napakinggan ang inyong programa nung minsang naka-duty ako at napadaan sa quarters kung saan nagpapahinga ang mga naka-on break kong mga kasamahan. Medyo na-curious po ako sa inyong mga kwentong ibinabahagi, kaya naman naisipan kong subukan din itong pakinggan kapag meron po akong free time. Sa totoo lang ay willing-willy po ako sa mga istorya ng inyong mga letter senders, kaya naman nainganyo akong magbahagi din ng aking nakakatakot na karanasan sa inyo. Naganap po ito sa unang ospital na aking pinagtatrabahuhan. Alam naman po natin na tuwing nababanggit ang mga hospital, madalas na pumapasok sa ating isipan ang salitang may sakit at kamatayan. Bago ko kinuha ang kursong nursing ay madalas na po talaga akong nakakarinig ng mga kakaibang kwento ukol sa mga ospital malapit sa aming lugar. May mga kakilala din kasi ako mga nursing students noon na minsan ay nagkukwento ukol sa kanilang mga karanasan bilang trainee or empleyado sa isang ospital. Usap-usapan noon na sa bawat ospital daw ay pinaka-iiwasan ng mga night shift duty na nurses na sumakay ng elevator ng mag-isa. Hanggat maaari ay nagpapasama sila sa mga attendants or kahit na sino dahil may mga pagkakataon na tuwing mag-isa lamang na gumagamit ng elevator dito sa 10 oras ng gabi ay may posibilidad na may sumabay umano sa iyong ibang nilalang. Ang creepy lang, hindi ba? Yung iba paniwalang paniwala sa ganitong mga kwento ng katatakutan. Pero ako, as a devoted Christian, ay napapaismid na lamang sa ganitong mga bagay. Naniniwala kasi ako na kapag namatay na ang isang tao ay hindi na sila nananatili pa sa ating mundong ginagalawan. Bagkus ay napupunta na sila sa lugar kung saan sila dapat nararapat na magtungo, tulad na lamang sa langit o sa impyerno. Para sa akin, kapag nakakarinig ako ng ganitong mga istorya, isa lamang ang pumapasok sa aking isipan. Hindi ang mga namayapang mahal nila sa buhay ang nagpapakita sa kanila, bagkus ay mga demonyo itong isinusuot lamang ang mukha ng mga pumanaw nating mahal sa buhay dahil ginagamit nila ang ating pagluluksa upang mapasok at magulo ang ating mga malulungkot na isipan. Kaya naman nang magsimula ako mag-train sa ospital na aking unang pinagtrabahuhan, hindi ko alintana kahit na mag-isa lamang ako sa elevator. Well, umaga naman madalas ang shift ko. Kaya naman hindi din ako nasisita ng mga senior nurse dito. Nang makatapos nga ako ng aking pag-aaral ay dito ko na rin
pinagpasyahang pumasok dahil gamay ko na rin naman ng mga ginagawa dito. Medyo nadagdagan lang ng ibang trabaho dahil syempre iba pa din kapag trainee ka pa lamang at yung aktual na nagtatrabaho ka na. Masaya naman ako sa aking trabaho at wala akong mairereklamo. Bukod pa dito ay mababait naman ang aking mga kasamahan. Kahit pa nga yung mga tulad ko din na bago lamang napasok. Nung una ay pang-umaga ang shift ko. Tulad noon ay simpleng mga pag-iikot, pagkuha ng vitals or anything na kailangan sa mga lab test ang aking inaasikaso. Minsan talagang dagsang mga pasyente dahil nga pampublikong ospital ito, ngunit nagagawa pa din naman namin ng maayos ang aming mga dapat na gawin sa abot ng aming makakaya. Wala naman akong naging problema noong una. Ngunit nang malipat na ako sa night shift ay doon na nga nagsimulang magbago ang pananaw ko sa buhay at ang aking mga paniniwala ukol sa mga kaluluwang hindi matahimik. Noong unang gabi ng aking duty, nagbigay ng mga paalala sa amin ang aming mga senior nurse na kasama. Since gabi nga at madalas ay tulog ang mga bantay ng mga pasyente, mahalaga na kami ay ang magbabantay oras-oras ng kalagayan ng mga pasyenteng aming hawak. Hindi pwede nga antok-antok dahil isang pagkakamali lamang sa aming findings ay maaaring maging mitya ng buhay ng isang pasyente. Isa pa sabihin nila sa amin ay iwasan ngang sumakay ng elevator o makyat ng hagdanan ng mag-isa lamang. Nang tanungin naman ng ibang mga kasamahan ko kung bakit ay hindi sumagot ang nagtuturo sa aming senior nurse sa ospital. Makinig na lamang daw kami dahil para sa amin din ang sinasabi niya. Bagaman at alam ko na ang dahilan nito. At hindi nga ako naniniwala sa ganung mga bagay ay sumang-ayon na lamang din ako. Ayoko naman kasi na bago lamang akong nagtatrabaho dito ay mapagalitan kaagad ako sa pagiging swail. Nang gabing yun, sinisigurado namin na bawat isa sa aming mga baguhan ay may kasama kada aakyat sa mga floors. Okay lang din naman dahil may kakwentuhan ka sa gitna ng madilim at tahimik na ospital. Paggabi kasi medyo dim light na sa mga hallway dahil wala naman ang mga bisita at ang mga bantay naman doon ay bibihira lang ding lumalabas ng mga kwarto. Depende na lamang kung may mga bibilihin silang gamot sa labas. Naging maayos naman ang lahat ng mga naunang gabi ng aming pag-duty. Ngunit isang gabi na kailangang mag-rounds ng isa kong kasamahan ay wala siyang maaaring makasama dahil lahat kami ay abala noon sa paggawa ng ilang mga reports. Isa din sa mga kasamahan ko na hindi din naman naniniwala sa mga kwento ng katatakutan sa ospital kaya naman ayon sa kanya ay ayos lang naman. Kahit huwag na namin siyang samahan at kaya naman daw niya. Isang pasyente lang naman daw ang titingnan niya doon kaya naman saglit lamang siya. Bagaman at nag-aalala ang iba naming mga kasamahan ay hindi na rin naman sila nagpilit pa dahil medyo madami talagang ginagawa ng gabing ito. Pagkaalis ng aming kasamahan ay bumalik na kami sa aming mga ginagawa. Mga kalahating oras na yata ang lumipas ay hindi pa din bumabalik ang aming kasamahan. Medyo nagtataka na kami kaya naman nagpasya na ang isa pa naming kasama na sundan na siya. Papunta pa lamang sana siya sa taas noon ay bigla na lamang sumalubong sa kanya ang namumutla at pawis na kasamahan namin. Kitang-kita namin kung gaanong nanginginig ang kanyang katawan at halos hindi makapagsalita. At halos hindi na makausap ng maayos. Pinilit namin siyang pakalmahin pero humahagulho lamang ito ng iyak. Ito naman ang naabutan ng aming mga senior nurse na naka-duty din ng mga oras na yon. Agad nila kaming tinanong kung ano ang nangyari sa aming kasamahan ngunit hindi naman kami makasagot. May nahon naman itong kinausap ng mga senior nurse at pinakalma ito. Nang medyo okay na siya
at tumigil na sa pag-iyak ay doon na namin siya tinanong sa dahilan kung bakit ganon ang kanyang inasal pabalik sa kanyang pagronda sa kanyang pasyente. Dito na niya kinuwento na noong paakyat daw siya sa kanyang pasyente ay gumamit siya ng elevator. Abala daw siya sa pagtingin ng chart ng pasyenteng bibisitahin niya nang bigla na lamang daw bumukas ang elevator at huminto sa 3rd floor. Medyo nagtaka daw siya dahil wala namang tao doon. Tinangkapan niyang silipin ang paligid ngunit wala talagang tao dito. Sa pag-akalang nag-glitch lamang ang elevator ay pinagsawalang bahala lamang niya yon at nagtuloy-tuloy na sa kanyang destinasyon. Sakto naman daw, napagbukas ng elevator sa floor na kanyang pupuntahan ay nasalubong na niya yung kamag-anak ng kanyang pasyente. Naglalakad-lakad lamang daw ito saglit dahil nakakapagod din daw ang nakaupo lamang sa tabi ng kanyang asawa na nagpapawala din daw siya ng kanyang antok. Napansin naman daw niya ang panay na paglingon nito sa kanyang likuran. Nang lumingon naman daw siya ay wala naman siyang nakitang anuman doon. Hindi na din naman niya tinanong ito dahil nga medyo nagmamadali na din siyang matapos ang rounds niya. Lalo na at may mga tatapusin pa siyang gawain sa ibaba. Mabilis lang naman ang ginawa niyang pag-check up at pagpapainom ng gamot sa pasyente. Palis na raw sana siya noon at papunta sa elevator nang biglang magtanong ang asawa ng pasyente. "Ma'am, maiwan po ba dito yung kasama ninyo kanina sa elevator na babae? Pasyente po ata siya dyan sa kabilang kwarto." Halos manindig daw ang kanyang balahibo nang sabihin nito yon sa kanya. Dinaanan na nga lamang daw niya sa tawa ang lahat at sinabihan nito na huwag siyang biruin ng ganon. Nagtataka lamang daw itong tumingin sa kanya sabay muling nagsalita na mukhang kanina pa po niya kayong hinihintay. "Ayun po, nasa tabi niyo po siya. Nakatingin lang sa inyo. Magpapatingin po ata." Hindi na daw niya sinagot ang asawa ng pasyente dahil grabe na ang kabog ng kanyang dibdib. Mabilis na lamang siyang nagpaalam dito at nagdire-diretso na sa may hagdanan. Ayaw niyang sumakay ng elevator at baka kung ano pa ang makita niya. Halos lakad takbo na daw ang ginawa niya para lamang makarating kaagad sa ibaba kung nasaan kami. Pagdating daw niya sa 3rd floor ay nagulat na lamang siya nang biglang may bumulong sa kanyang, "Salamat sa pagsabay sa akin." Napalingon siya sa kanyang tabi ngunit walang sino man ang naroroon. Doon na niya naisip na mukhang may kasama nga siya kanina simula nang bumukas ang elevator sa 3rd floor at sumabay muli itong bumaba sa kanya pabalik doon. Dito na talaga siya nanakbo ng matulin dahil sa sobrang pagkatakot. Hindi na nga daw niya ininda ang panginginig ng kanyang katawan. Basta ang nasa isipan lamang niya ay makababa sa aming kinakaroonan. Matapos ng kanyang kwento ay halos lahat kami ay natahimik. Ang sinasabi kasi nitong floor ay ang lugar kung saan matatagpuan ang morgue ng ospital. Ayon sa aming mga senior nurse na kasama kapag gabi daw talaga ay doon madalas humihinto ang elevator kapag iisa lamang ang sakay nito. May mga hindi daw nakikitang nilalang na sumasabay sa sinumang nakasakay dito. Kaya nga daw binilinan nila kami na huwag sasakay na mag-isa sa elevator kapag anong oras na masyado daw matitigas ang aming mga ulo. Tahimik lamang naman kami na nakinig sa sermon nila Papa Dudut. Nang mga oras na yon ay hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi sa kinuwento ng aking kasamahan. Pero base na rin sa reaksyon nito ay imposibleng gawa-gawa lamang niya ang lahat. Nang gabing yon ay hindi na ulit namin sinubukan pang ulitin ang pagkakamali ng aming kasamahan. Tuwing pupunta kami sa rounds namin ay may kasama kaming kahit na gaano pa kami kabisi. Hanggang sa matapos ang aming shift ay ganon ang naging sistema namin. Pag-uwi ko sa bahay ay agad akong nagtanong kay Papa.
na isang pastor sa aming church. Tinanong ko siya kung posible nga ba ang ganong mga pangyayari at hindi anumang masasamang elemento ang siyang may gawa nito. Ayon sa kanya, posible naman daw yon kung kamamatay pa lamang ng kaluluwang nakita ng aking kasamahan. Minsan daw kasi ay may mga kaluluwang hindi nila alam na wala na pala sila, kaya naman ginagawa pa din nila ang mga bagay na normal nilang ginagawa noong buhay pa sila. Bagaman at may alinlangan pa din ako, ay hindi ko na dinugtungan pa ang katanungan kong yon sa aking papa. Nagpa siya akong magpahinga na lamang muna dahil may duty pa ulit ako kinagabihan. Pagpasok namin ay napag-alaman namin na kahapon pala ay may isa sa mga pasyente namin sa itaas na floor ang pumanaw. Nang tingnan namin ang record nito ay hindi agad nakapagsalita ang aking kasamahan na nakaranas ng kababalaghan sa may elevator. Doon namin naalala yung ikinuwento niya sa amin kagabi. Mukhang eto nga, yung tinutukoy ng asawa ng pasyente niya kagabi na kasabay niya sa elevator. Doon ko napagtanto na mukhang tama nga si Papa. Mukhang hindi alam ng kaluluwang yon na wala na siya. Kaya naman sumabay ito sa aking kasamahan noong pakyat siya sa floor kung saan siya nakastay noon. Akala siguro nito na buhay pa siya at babalik sana siya sa kanyang silid na tinutuluyan. After nga nang nangyaring yon sa amin ay talagang umiwas na kami sa pagiging pasaway. Ngunit minsan ay talagang panahon na ang siyang maglalaro sa iyo. Isang gabi kasi na naka-duty ako ay nagkataon na absent ang partner kong nurse sa pagra-rounds. Wala akong makakasama pag-akyat sa floor na aking pupuntahan dahil nga nagra-rounds na din ang iba ko pang mga kasama. Ang mga senior nurse naman ay abala din sa kanilang mga ginagawa at wala din sa nurse station. At dahil nga kailangan ng mapuntahan ng aking pasyente, ay hindi na ako naghintay ng makakasama at nagpa siyang umakyat ng mag-isa. Bagaman at natatakot ako, ay nilakasan ko ang aking loob at sumakay sa elevator. Habang nakasakay ako doon ay kabado ako. Pero iniisip ko na lamang ang laging sinasabi sa akin ni Papa na huwag matakot sa mga patay dahil hindi naman kami kayang sakta ng mga ito. Mas matakot daw kami sa mga buhay na kaya kaming hawakan at gawa ng masama. Medyo kumalma naman ako. Lalo na noong makarating ako sa floor na aking pupuntahan ng walang aberya. Ginawa ko naman kaagad ang aking dapat na gawin, tapos noon ay umalis din kaagad ako. Paglabas ko ng kwarto ay padiretso na sana ako sa elevator nang makita ko na may isang lalaking pasyente na nakaupo sa upuan doon at nakayuko lamang habang nakasalikop ang kanyang mga kamay. Nilapitan ko naman ito at tinanong kung bakit nasa labas ito ng kanyang kwarto. Hindi naman siya sumagot sa akin at nanatili lamang sa ganong posisyon niya. Muli ko siyang tinanong kung nasaan ang kanyang silid ngunit hindi ulit ito sumagot. Sakto naman na lumabas ang isang bantay sa mga kwarto doon, kaya naman tinanong ko siya kung alam ba niya kung sino ang bantay ng pasyenteng nasa harapan ko. Hindi naman kasi ako pamilyar sa kanya dahil sa dami ng pasyente doon ay hindi ko naman matandaan ang lahat. Pero tinignan lamang ako nito na para bang nagtataka. Muli ako nagtanong sa kanya at tinuro pa ang aking nasa harapan ngunit pagtingin ko doon sa inupuan ng lalaking yon ay wala na ito. Napaawang ang aking labi at hindi nakapagsalita. Parang may hangin na pumasok sa aking ulo at nalutang ako. Paanong nawala ito doon nang hindi ko napapansin at napaka-imposible naman nito. Binalot ang buong katawan ko ng takot kaya naman mabilis na akong umalis. Hindi naman na ako gumamit ng elevator sa takot na baka bigla itong lumitaw. Nagpa siya akong maghagdanan na lamang. Habang naglalakad pababa ay pinapakalma ko ang aking sarili. Hinahanapan ko ng logical na rason ang nangyari ngunit kahit na anong gawin kong pag-iisip dito ay hindi ko talaga
maisip kung paanong nangyaring nawala ang naturang lalaki sa aking harapan. Nasa ganon akong pag-iisip nang marinig ko na tila may bumababa din kasabay ko. Napaisip ako kung meron ba kaming kasamahan na naka-duty din doon, pero wala naman akong matandaan. Ang alam ko ay sa ibabang floor sila naka-duty. Pinagsawalang bahala ko naman ito dahil baka naman may bumababa lang din na bantay ng mga pasyente doon. Ipinagpatuloy ko ang aking pagbaba at medyo napanatag na din naman ako na malaman na may kasabay na ako doon. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng isang sitsit mula sa itaas. Napatingala naman ako doon upang tingnan kung sino ang sumisitsit na yun sa akin. Ngunit isang maling pagkakamali pala ang aking ginawa dahil pag-angat ko ng aking tingin ay bumungad sa akin ang isang babaeng may mahabang buhok. Nakasilip at nakangiti ito sa akin mula sa itaas. Mukhang normal ito kung titignan, pero pag tinitigal mo ito ng matagal ay mapapansin mo ang kompleksyon nitong maputla at ang maitim na mata niya. Sa mata pa lamang ay alam ko na hindi na ito normal na tao. Kaya naman karipas na sana ako ng takbo pababa, ngunit nakakaisang hakbang pa lamang ako ay nakita kong humakbang din ang babaeng yon. Hindi ko magawang alisin ang aking tingin dito sa takot na baka paglingon ko muli sa kanya ay baka nasa harapan ko na siya. Grabe na ang kabog ng aking dibdib ng mga panahong yon dahil hindi ko alam ang aking gagawin. Nakatitig lamang siya sa akin at ganun lamang din ako sa kanya. Parang naghihintayan kaming dalawa kung sino ang unang kikilos sa amin. Seryoso ako nakatitig dito na bigla na lamang siyang tumawa ng malakas bago mabilis na pasugod na tumakbo sa aking kinakalagyan. Biglang nag-kick in ang aking instinct at katulad nito ay mabilis akong tumakbo papalayo sa kanya. Rinig na rinig ko ang malakas na tawa nito nang makarating ako sa third floor ay biglang may mga sumalubong sa akin na mga pasyente na umiiyak habang ang iba naman ay nagtatanong kung nasaan sila. Halos maiyak na ako noon ngunit hinawi ko lamang sila at patuloy na nanakbo palayo sa lugar na yon dahil naririnig ko ang papalapit na tawa ng humahabol sa aking nilalang na yon. Hindi na talaga ako lumilingon at nagpatuloy sa pagtakbo. Nang makarating ako sa baba ay doon ako nag-breakdown. Talagang umiyak ako ng malakas dahil sa sobrang takot sa mga naranasan kong yon. Narinig naman ng aking mga kasamahan ng aking pag-iyak. Kaya naman mabilis na lumapit ang mga ito sa akin. Nag-aalala silang nagtanong kung ano ang nangyari sa akin, pero parang wala ako sa wisyo na sumagot sa kanila. Ngayon ko lamang napagtanto na ganito marahil ang naramdaman ng aking kasamahan noong may nagpakita din sa kanyang kakaibang nilalang. Pinilit kong ikalma ang aking sarili ngunit sa isipan ko noon ay ayoko nang mag-duty doon ng panggabi. Kung gabi lamang din ang aking mararanasan na duty ay ayoko na. Kaya kung humarap sa mga masusungit at makukulit na pasyente, pero parang hindi yata kakayanin ng aking isipan at puso na tuwing gabi ay may kasama kaming mga hindi matahimik na kaluluwa doon. Ilang sandali lang din naman ang aking ginugol at napakalma ko na rin ang aking sarili. Doon ay sinabi ko sa kanila ang mga naganap sa akin. Nang marinig naman ang mga senior nurse na sumuway muli kami sa kanilang bilin ay napahilot na lamang sila sa kanilang mga sentido. Napakatitigas daw ng mukha naming lahat dahil hindi kami marunong makinig sa kanila. Dahil nga dito ay nagpasya ang mga ito na ilipat na muna ulit kami sa day shift. Laking pasasalamat ko naman doon. Dahil sa wakas ay wala nang magaganap sa amin ng mga kababalaghan at makakapagtrabaho na kami ng maayos na walang inaalalang mga kahit na anong bagay. Pag-uwi ko muli
Nang umagang yon ay naiiyak kong sinabi sa aking papa ang aking naging karanasan. Ikinuwento ko sa kanyang lahat at hiningi ang kanyang opinyon kung bakit ganon. Mahinahon naman niya akong sinagot na natural lamang daw kasi sa mga ospital at pagamutan na may mga ligaw na kaluluwa dahil nga may mga pasyenteng namamatay dito. Mukhang nakakaapekto daw sa akin ang mga naging karanasan ng aking kasamahan kaya naman humina ang aking pananalig sa buong may kapal. At madali akong nalapitan ng mga nilalang na yon. Kapag humihina daw kasi talaga ang iyong pananampalataya at pinaparamdam mo sa mga kaluluwang yon na natatakot ka, ay mas lalo silang nagpapakita sa iyo. Tumatak naman ito sa aking isipan kaya naman muli kong pinagtibay ang aking pananalig at inalis ang lahat ng takot sa aking katawan. Wala namang kasing mangyayari kung magpapadala ako sa takot at maapektuhan lamang nito ang aking trabaho. Isa pa ay pang-umaga naman na kami kaya naman hindi na magaganap pa ang mga ganong kababalaghan sa amin. Dahil rest day ko naman ang araw na yon ay sumama ako kay Papa sa church. At doon ay ginugol ko ang aking oras sa pagdarasal. Bago naman ako makalabas doon ay kinausap ako ng isa sa mga kaibigang pastor ni Papa. Nalaman daw niya kasi ang mga nangyari sa ospital na aking pinapasukan. Kaya naman binasbasan niya ako at binigyan ng isang necklace rosary na siyang magiging proteksyon ko daw laban sa mga kakaibang nilalang na nakakasalamuha ko sa ospital. Nagpapasalamat naman ako dito dahil sa binigay niyang proteksyon. Kahit na baka alam kong hindi ko din naman ito magagamit dahil nga nalipat na ako ng shift. Kinabukasan after ng aking pahinga ay na-refresh na muli ako at handa na muli ako sa mga kakaharaping maraming tao. Panatag ang aking kalooban na wala nang mangyayaring anumang aberya dahil umaga naman na. Ngunit minsan talaga kapag napapanatag ka ay doon naman sumusulpot ang mga iniiwasan mong mga problema. Masaya pa akong papunta noon sa aking pasyente sa may 4th floor nang nasa 2nd floor na ako. Ay may mga sumakay na mga pasyente. Mukhang galing ang mga ito sa pagpapainit, may oras kasi doon na pwedeng magpainit ang mga pasyente at talagang nilalabas sila. Ang pinagtataka ko lamang ay kung bakit wala silang kasamang mga nurse o bantay usually dapat ay may kasama sila. Hindi ko na rin naman sila tinanong pa. Nang makarating kami sa 3rd floor ay nagulat ako na sabay-sabay tumingin sa akin ang mga pasyenteng yon. Kasabay ng paghinto ng elevator. Nakangiti sila sa akin ang mga oras na yon at ramdam ko na may kakaiba na sa mga nangyayari. Hindi naman ako nagpahalata sa mga ito at yumuko lamang. Hinihintay ko na umayos muli ang elevator upang makarating sa floor na aking pupuntahan. Kita kong nanginginig na ang aking kamay sa takot na bumabalot sa aking pagkatao ng mga oras na yon. Dumagdag pa dito ang biglaang pagpatay-sindi ng ilaw dahil siguro'y humina ang kuryenteng nagpapatakbo dito. Kahit kabadong-kabado na ako, ay hindi ko talaga inangat ang aking tingin sa takot na posibleng may makita ako. Ngunit hindi ko na napigilang magpanik nang tuluyang mawala ng ilaw sa elevator. Kasabay nito ay naramdaman ko ang mga kamay na unti-unting humahawak sa aking braso at ulo kasabay ng mahihinang bulong ng pagtatanong kung nasaan sila at nasaan ang kanilang mga pamilya. Tinatabig ko naman ang kanilang mga kamay kasabay ng aking pagsigaw at panghingi ng tulong sa kung sino mang makakarinig sa akin sa labas ng elevator na yon. Paulit-ulit ko itong ginagawa ngunit tila walang sino mang individual ang nandoon. At dahil sa kawalan ko ng pag-asa ay hindi mapigilan ang aking katawan na makaramdam ng tila pamamanhid. Ang aking paghinga ay medyo lumalalim na parang mapipigti na ito. Epekto na rin siguro yon ng kawalan ng hangin sa loob ng elevator sabayan pa ng pagpapaniko. Patuloy akong ginagambala na mga akala ko ay pasyente sa loob ng elevator at sari-saring mga bulong ang kanilang mga ginagawa. Napahawak ako sa aking dibdib noon. At doon nga ay nakapako ang necklace rosary na ibinigay sa akin ng kaibigang pastor ni Papa. Mabilis ko itong nilabas
sa pagkakatago at mahigpit na hinawakan. Buong puso akong nagdasal na sana'y tigilan na ako ng mga nilalang na yon at mawala na sila sa aking tabi. Lahat yata ng dasal na alam ko ay binigkas ko habang isinasabay dito ang aking panalangin na matapos ng bangungot na yon, mukhang dininig naman niya ang aking panalangin. Dahil ilang saglit pa nga ay bumalik muli ang ilaw sa elevator. Natahimik na rin ang aking paligid. Nang maramdaman kong umandar na muli ang elevator ay doon lamang ako nag-angat ng aking paningin. Wala na ang mga kasamahan ko sa loob ng elevator. At ako lamang mag-isa ang nakasakay doon. Paghinto ng elevator sa aking destinasyon ay mabilis akong lumabas doon. Takang-taka pa nga ang mga naghihintay na mga sasakay. Dahil ang itsura ko ay parang hulas na hulas. Nagkalat pa nga ata ang makeup ko sa aking muka dahil sa ginawa kong pag-iyak. Hindi ko alintana yung basta ang mahalaga sa akin ay nakalabas na ako sa kulob na lugar na yon. Nang makita naman ako ng isa sa mga senior nurse ay agad ako nitong inalalayan at sinabing mag-ayos na muna ako. Siya na raw muna ang bahala sa nakatokang pasyente ko. Nang matapos ako sa pag-aayos ay siya namang tapos din niya sa pag-rounds. Ikinuwento ko dito ang lahat ng mga nangyari at ng araw ding yon ay sinabi ko sa kanya na magre-resign na ako. Mauna pa ata akong magkasakit dahil sa takot kesa makapagpagaling ng mga pasyente. Matapos nga ng insidenteng yon ay umalis na ako sa ospital na yon at naghanap na lamang ng ibang mapapasukang ospital. Sa totoo lamang hanggang ngayon ay may takot pa din akong sumakay ng mga elevator o maglakad ng mag-isa sa hagdanan ng ospital kapag night shift duty ako. Umaasa din po ako na balang araw ay malalampasan ko din ang takot ko sa mga ito. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras and more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Sandra. Ang mga ospital ang siyang nagsisilbing huling hantungan ng ilang mga individual. Minsan ay naiiwan dito ang alaala ng kanilang mga nadamang sakit dahilan upang kadalasan ay ang kanilang mga espiritu ay manatili dito at patuloy na humihingi ng tulong. Sa ganitong pagkakataon ay mahalaga na ipagdasal po natin sila upang sa gayon ay matahimik ang kanilang mga naliligaw na mga kaluluwa. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut
Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po